another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sa sentro po yung usapan natin dito po sa naganap po na pamamaril dito sa Tacloban, San Jose National High School. Nakakaawa po, no? 3 po ang napatay at 13 na po ang sugatan as of this moment. So, ngayon po, nasa sentro po tayo dito po sa usapin ng juvenile law na ipinasa po ng napakahusay ayon nga po kay Pangulong Duterte. Ito pong batas na to, kaya po sinabihan niya na pinakabugok na senador itong si Kiko Pangilinan. Dahil alam naman po natin kung saan galing po ito. No? Hindi po natin culture itong batas na to. No? Sa atin po ang kultura po natin, nagpaparusa tayo na may pagkalinga. Di ba? Po, namamalo tayo ng ating mga anak. Ako po, pinagmamalaki ko po na ako po ay lumaki sa palo. At ako po ay namalo rin po ng aking anak. Kaya po, tignan nyo naman, di ba? So hindi naman po sa palo yan pero mas marami po yung lumaki sa palo na matino. Paniniwala ko lang yun. Hindi naman po pag pinalo mo, lalo na ang pampapalo nyo tong palad kasi makokontrol nyo . Pero pag ang pinampalo nyo na kung ano yung mahawakan nyo, yun po, masama po yun. Pero po, sa akin pong kaso, namamalo po ako dahil kinakailangan mo sohetohin . Okay. So, eto po, itong nakapuna po na mic, eto po Mikanda Robot. Alam nyo naman, nung kapanahunan natin, kilala po yan si Mikanda Robot. Diba? Kilala nyo yan. Yung mga kaidaran ko, Mikanda Robot, Grandizer, sila po yung mga lesser known. Ang mga kilala pong mga robot sila Voltes 5, Mazinger Z at Deimos. Pero maliban po sa kanila, meron pa pong mga Grandizer at ito si Mikanda Robot. Okay. So, alam po ninyo, ito po, nakasentro na naman dito po sa tinatawag nating anong tawag dito? Juvenile law na ginawa nito ni Kiko Pangilinan. Na sa tingin ko po, mas marami pa pong napahamak na kabataan. Kasi ang purpose po nitong juvenile law, protektahan yung mga kabataan sa mga hindi makatarungang pagpaparusa, di ba? Pero kabaliktaran ng epekto nito, Kiko, no? So siguro panahon na para pakinggan mo si Robin. Kayong mga senador, samantalahin nyo na po itong nangyari po sa Tacloban. Kasi po pag wala pong matinong naganap mula rito, tuloy-tuloy lang po ito. Matutulad na po tayo sa US na pwede na po palang mamaril sa mga eskwelahan. No? Pag-igihan po natin, suportahan po natin yung mga eskwelahan natin. Kawawa po yung mga administrador. Wala. Alam nyo po yung, mamaya po yung mga katanungan Pero maganda yan. Mamaya natin yan. Talaan nyo po yan na merong silang tanong sa about social media sa minors. Okay. Alam po ninyo, ako po, hindi po ako sang-ayon sa mga ina-adapt po natin na mga magagandang batas sa ibang bansa. Lalo na po sa first world countries. Kasi magkaiba po talaga yung kultura natin. Huwag po kayong adapt ng adapt. Adapt ng adapt po kayo. Meron po tayong sarili rito. Yung kultura po ng mga Asian, iba po yung kultura natin. Tapos ginagaya nyo po tayo yung mga batas ng yung katulad niyan, yung dati mga bantay bata, yung pwede mong isuplong yung mga magulang mo. Sarap kutongan ng gumawa di ba?
Okay, katulad po nito, juvenile law. Alam niyo po, maganda pong pakinggan tong mga batas na to. Pero paano po to pinapractice? 'Di ba? Ito po, yung batas na ito, pinasa to ni Kiko Pangilinan. Kasi kopya lang naman to sa ibang bansa eh. Wala naman po, hindi naman po tayo po ay likas na mapagkalinga. No? Yung mga pinagkopyahan nyo nga, wala nga pagkalinga sa mga matatanda yan. Yung kinopyahan nyo nga, pag 18 na nga yung mga bata, aalis na sa poder ng magulang eh. Iba po tayo rito hanggat hindi po nag-aasawa yung mga anak mo, poder mo pa rin yan. Kahit na 25 na, 30 anyos hanggat hindi nag-aasawa. O, kaya tayo, likas po tayo mapagkalinga. Pero ito pong mga ginawa ninyong batas, hindi po applicable sa atin to. O katulad niyan, mga minors. Alam nyo, ngayon, ang sinasabi na ni Kiko Pangilinan dahil sa naganap na barilan dyan sa Tacloban, no? Dapat daw maparusahan. Kung hindi ka ba naman loko eh, ikaw yung nagpauso na yung mga minor de edad, dapat pakawalan agad eh. Alam nyo, hindi nyo iniisip yung kakulangan natin sa pananalapi. Tama po yun kasi nga, sikat na sikat nun. Kaya nga baby ama eh. Alam niyo yun? Kaya po si baby ama, sa bilangguan na po kumbaga sa bilangguan na po siya naging 18 anyos yata. Batang-bata nung nakulong. Doon na sumama. Tama po yun. Pero dapat po yung paggawa ng mga batas na ganyan, kaakibat, lagyan nyo ng pondo. Kung ang purpose nyo lang po ay wag maisama sa hardened criminal yung mga bata, pwede naman. Pero wala namang kulungan. Walang kulungan sa mga juvenile offenders. Tapos nakalagay pa sa batas ni Kiko na palalayain mo within 8 hours. Ibibigay mo sa magulang o sa guardian o sa DSWD. Mamaya po natin pag-uusapan yan lang. Masyado lang ako nadadala eh. Okay. Dito muna tayo sa mga maliliit kasi maliliit lang po to, mga one-liner lang po to. Mag-react muna tayo dito bago po natin balikan itong kay Kiko at saka nangyari dyan sa Tacloban. Pwede po ba yun? Parang tanga lang si Manong. Pwede po ba nating maya-maya balikan? Taas nga ng pasakali lang yan, ika nga. Okay. Punta muna tayo dito sa mga maliliit na balita. Hindi naman maliliit na balita, maliliit sa topic natin ngayon. Kumbaga, yan yung main topic natin, yung juvenile law at yung naganap dyan sa Tacloban. Nakakatakot po yan. Sa totoo lang po. Dahil baka sundan ng iba. Ganyan yung nangyari sa mga shooting sa Amerika eh. Sinusundan po ng mga ibang tao, walang magawa, may topak, kukuha ng baril, nawala ng trabaho, kukuha ng baril, nabuli, kukuha ng baril. Okay. Punta muna tayo sa mga iba. Ito po yung nakakatawa to si Luis Tro. Yung fake news daw po yung hindi daw siya papayag na lamunin ng buhay. Itsura mo pa lang eh. Mukha ka talaga nilamon ng buhay. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, kung hindi po totoo yan, ang yabang po niyan. Pagmamalaki niya na ganito nangyari sa amin, ganito nangyari. Bakit tahimik ka sa nangyari? Kasi kinain ka talaga ng buhay. Huwag kang mag-alala, Luis Ro, mapapanood din namin kung paano magtrabaho
si Attorney Sison. At kung paano kayo soplakin. At wag mo ibibigay kay Kapunan. Yun yung problema ko rito kay Luis Troy. Nung panahon na sila ay naghihiring, bidang-bida siya, di ba? Bidang-bida. Ngayong sa trial na, ipapasa mo kay Lorna Kapunan? Aba, hindi ganyan yung mga nakakahiya kala Joker Arroyo, kay Congressman Tupas. Kaya rereglahin sa'yo si Kapunan eh. Nahinaan siguro kay Luis Troy, kaya biglang niregla yung ali. Kawawa na. 70 years old. Okay. Eto po, alam niyo si Robin Padilla, sasabihin niyo po, street smart po to si Robin Padilla. Tamang hindi po siya academic kasi hindi naman, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman siya nagtapos yata ng college to si Robin, di ba? Pero dahil magandang lalaki at artista, alam niyo naman, marami naging balakid sa kanyang pagiging matalino. Okay, pero may common sense eh. Sabi ni Robin, Senate minority tututulan si Senator Chis bilang presiding officer. Ako, sang-ayon ako sa iyo, Robin Padilla. Dahil, alam niyo po, eto sanay na sanay po itong mga bagong majority sa Bendalo eh. Mahiya naman po kayo. Kung nakasulat po sa saligang batas ng magpe-presiding officer ay Senate President, si Win Gatchalian po yun. Ngayon, kung hindi po kaya ni Win Gatchalian dahil hindi siya abogado, bakit niya kinuha yung pagiging Senate President? Hayaan niyo po siya. Ganun po talaga, hayaan niyo mabilaukan. Di po ba? Kung ikaw susubo ka ng hindi mo kayang lunukin, hindi po kasalanan ng mga tao yan. Okay. Kaya tama to si Robin. Ang nakalagay po sa konstitusyon, ang presiding officer, Senate President. Bakit kinakailangan pag-usapan kung si Chis Escudero o si Kiko? Mali po yan. Si Win Gatchalian, kung hindi niya kaya, mag-resign. Hindi po tayo yung i-adjust po natin yung konstitusyon para sa kanila. Kung ano po ang nakalagay sa konstitusyon, pati ang 2/3 na yan, gusto nilang baguhin. Ang linaw po yan, nagsasalita na po yung mga gumawa ng saligang batas natin. 16 daw talaga. Pati po yung mga dilawan, si Makalintal, 16. Pati po yung lagi natin binabanatan dahil dilawan at maingay. Si Mel Santa Maria, 16 ang kinakailangan. Ano pa po, halos lahat na po ng magagaling na mga attorney nagsalita na 16. Bakit po kayo dyan sa Senado nagdududa pa? Sanay na sanay sila na nasusunod yung gusto nila eh. Nasunod yung gusto nila na 12 ang majority. Yun nga yung hamon ni Marcoleta, kung pwede palang maging majority yung 12, bakit hindi kayo nag-elect ng Senate President? Okay, eto nakakalungkot po to. Dalawa po ang nalungkot ako sa sinabi ni BBM. Nawala yung isa. Asa na ba isa? Teka lang ha, ito. Marcos Jr. nalungkot sa nangyaring Tacloban School shooting. Yan. Kinalulungkot ng Pangulo ang pangyayari. Alam nyo, masama po yung malungkot lang.
Kung ikaw po presidente ng Pilipinas, dapat pagkasabi mong nalulungkot ako, dapat meron pa pong aksyon. Sabihin nyo, pinaimbestigahan ko na yan sa mga kapulisan at sinabi ko na hindi pwedeng lumaya yung mga bata na yan. Dapat ganun po. Hindi pwedeng ibigay sa magulang o palayain basta-basta. Kaya yan po yung masama po. Mas nakakasama ng loob. Kasi presidente ka ng Pilipinas, kami nalulungkot na. Pati po presidente nalulungkot din. Parang inutil talaga. Wala tayong gagawin. Mr. President, wala kang gagawin. Malungkot ka lang. Dapat po pag-isipan na natin paano mapoprotektahan. Kasi po, sa totoo lang, ako po galing po ako sa mga sa eskwelahan. Mahirap po talaga. Lagi mo lang papaalalahanan, magpapaalala ka sa mga gwardiya. Lagi ka magpapaalala, tignan nyo. Kaya po yung mga ibang itsura, wag po kayo magagalit kayong mga human rights. Pag pinagpapagupit po ng matitino ang mga estudyante, para po makita, maprotektahan po yung mga anak ninyo. Bakit po? Halimbawa po, hindi mo kang estudyante, mahaba buhok na lalaki. Alam mo na kagad yan, pumasok sa eskwela niyan. Hindi papayag yung mga teacher na mahaba buhok, meron tayong nabalitaan na aasunto pa yung mga eskwelahan. Pangit po yan. Kinakailangan po turuan ng disiplina yung mga estudyante. Sumobra na po yung mga estudyante. Dati po takot tayo. Naging estudyante kayo lahat. Takot tayo sa mga teacher natin. Ngayon wala na pong takot. Pag nagalit yung teacher, binibidyohan na. Isusumbong. Kailan pa po naging bawal magalit yung mga teacher? Hindi na ba tao yung mga teacher? Diyan po nagsimula yan, yung mga anti-bullying, pati teacher, bully na rin. Paano naging bully yung mga teacher? Sinusuweto lang kayo. Sinasaway lang kayo. Ang dami na po. Kaya may kakilala akong poging principal noon. Nagretiro na, early retirement. Pag may mga umaangal po na mga magulang na napagalitan, pag yung nasaktan po ng teacher, bawal talaga yung nasaktan ng teacher. Pero yung mga napagalitan lang ng teacher, magsusumbong sa principal dahil pinagalitan. Yung kakilala kong poging principal na nag-early retirement, balita ko naging vlogger na kasi. Alam mo sinasabi niya lagi doon sa mga magulang, ikaw ba, nung kabataan mo, hindi ka napagalitan ng teacher? Napagalitan po. O bakit ka lulusob dito para isumbong mo yung teacher? Sinaktan ba yung anak mo? Hindi po bawal na pagalitan ng mga anak nyo. Hindi po pwede. Maganda ba yung mic? Hindi po pwede na hindi susuhituin. Minsan naman ganito. Alam nilang sutil yung mga anak nila. Sisisihin pa yung mga pag nakipagrambulan yung mga anak nila sa eskwelahan. Alam nila sutil dun sa bahay nila. Sisisihin pa yung eskwelahan bakit daw nagrambulan yung mga anak nila. Laging ang sinisisi nyo yung eskwelahan, yung mga teacher. Buhat po na nagkaroon ng juvenile batas na yan, bawal na sisihin yung mga bata . Parang wala nang pwedeng gawing kasalanan yung mga bata. Alam po ninyo sa eskwelahan, mula grade 1 tinuturo na ano ang mali at ano ang tama. Grade 1 pa lang. Ibig nyo sabihin, grade 1 pa lang,
Pwede niyang gawin ang mga lahat ng pagkakamali. Tinuturo na po yan. Tapos sasabihin niyo na yung mga kriminal na bata, 15 anyos, 17 anyos, maabsuelto dahil mga minor de edad. Yan ang maling-mali diyan sa batas na yan ni Pangilinan. Wala naman tayong tinayong kulungan ng mga juvenile. Yung pinaggayahan niya, may kulungan. Bawat wala nga tayong pondo diyan eh. Oh, ngayon ano po? Likas po na mababait yung mga bata natin dahil nasosoheto ng mga magulang dati. Ngayon po, dahil dyan sa juvenile law ni Kiko Pangilinan, ano po ang epekto niyan? Ginagamit po ng mga criminal element yung mga bata. Sila po yung mga pinag-aakyat bahay, sila po yung mga pinagdadala ng droga, sila po yung mga ginagamit ng mga sindikato para yung hindi kaya ng mga adult na kriminal ipinapagawa sa mga bata. So, imbes po na yung mga bata walang kamuwang-muwalang sa kriminalidad, natuklasan nila na pwede pala yan. Lusot ka pala. Talaga ba Badong pwedeng palusutin? Opo. Sa batas po, hindi ganun yun. Sa batas po ni Kiko, ganito eh. Hindi mo lang siya ikukulong doon sa hardened criminal. Separate siya. Wala naman tayong separate eh. Sa batas ni Kiko, parang hindi punitive. 'Di ba? Ang gandang pakinggan kasi niyan eh. Hindi dapat pinarurusahan ang mga minor. Hindi dapat pinaparusahan ng mga minor. 'Di ba? Dapat yan, itinatama sila. Kinokorek. Kaya dapat DSWD gagabayan. Tanong, kumpleto ba? Marami bang DSWD na magkokorek sa bata? Wala kayong hinire. Tama po yun. Maganda po sa ideya yun. Halimbawa yung bata nakagawa ng akyat bahay yung bata. Hindi mo isasama sa mga kriminal dahil magiging kriminal eh. Pero gagawa ka ng ano sa kanya para tumino siya. Hindi po titino kasi isinusoli lang. Meron kasi dito sa batas ni Kiko, eto pinakamalupit eh. Sa actual po, tatanungin nyo, hindi naman sinabi, sabi ni Kiko, hindi ko naman sinabi na pakawalan yung mga batang nakagawa ng krimen. Talaga, hindi mo sinabi, may nakalagay dyan sa batas mo na within 8 hours, yung minor na huli mo. Kaya nga yung ibang mga kriminal na minor may birth certificate eh. Minor po kami, ito po birth certificate namin. Ano po ang gagawin ng pulis ayon sa batas? Kinakailangang isurrender mo sa magulang o kaya sa guardian. 3 po ang pwedeng pag-surrenderan. Magulang, kung wala magulang, guardian, or DSWD. Within 8 hours. Badong, kunwari, matindi ang dami ninakawan ng bata. Within 8 hours po, kinakailangan ibalik mo sa magulang o sa DSWD. Kung wala pong magulang at DSWD, pwede na bang ikulong ng ano yan? Doon muna siya sa ano? Hindi rin po. Kakasuhan po yung pulis. Kaya po, yung mga pulis natin, totoo ba yan sinasabi mo? Badong? Yung iba po, dapat po talaga kinakailangan magduda tayo eh. Sa lahat ng sinasabi ng vlogger, lagi nating, kahit kayo lang po nag-isip, totoo ba tong sinasabi ng Badong na to? Para po, eto po kasi yun, no?
the 8-hour turnover window, the legal rule. By law, the police must turn over the minor to a local social welfare and development officer or an accredited youth facility within 8 hours of initial contact. Sa actual practice, this rule is heavily strained. If a minor is caught in the middle of the night, yan. Sa salita po, sa batas po, dapat ite-turn over mo siya sa mga DSWD, sa mga accredited youth facility. Tanong, meron ba tayo nun? Marami bang DSWD na nangangalaga dyan sa mga yan? Di ba? O kaya sa kanilang mga magulang. Kaya ano po epekto niyan? Legal rule, yung children under 15 must be automatically released to their parents or social worker. So ibig sabihin, depende po sa edad. Pag 15 and under, ibabalik mo po sa magulang yan. Ngayon, ano po ang ginagawa ng sindikato? Wala lang. Magdedemanda po sila sa mga pulis pag lumagpas ka ng 8 oras na mayroon pong minor. May mga kaso na po ba niyan? Kinasuhan po yung mga pulis? Tinanong po natin, marami po. Yes, police officers in the Philippines have been criminally charged, suspended or face jail time for failing to properly handle or turn over minors. Pag lumagpas po sa 8 oras na yung minor, nakalimutan mo, halimbawa, o sige, hintayin natin ang nanay mo, nakalimutan mo, 8 oras na. Pwede ka nang idemanda yung mga pulis natin. Kaya po yung mga pulis, para mawalan po sila ng sakit ng ulo, turn over agad. O ikaw ba nanay niyan? Sige, iuwi mo na yan. Ano po sa tingin nyo yung mangyayari doon sa bata na yun? Naakyat bahay. Lumaya after. Wala pang 8 oras. Kasi baka makaligtaan ng pulis eh. May mga nakulong na pong mga pulis dahil po dyan sa juvenile na yan. Kung kayo po pulis na matino, lintik na yan, problema ko pa yan. Pakawalan ko na yan. Pag may kumuha rito, sabihin guardian niya. O sige, ano mo na yan, ilabas mo na yung bata na yan. Ano sa tingin nyo yung akyat bahay na bata na yun? Ano sa tingin nyo gagawin nun? Akyat bahay uli yun. Nade-develop po sa isip niya, wala namang palang parusa. Yun po yung nag-create tong batas na to ng sangkatutak na batang kriminal. Kasi natatak sa isip nila, magnakaw ako na magnakaw, pupunta ako ng presinto, may birth certificate ako na ako ay juvenile, ako ay minor. Kinakailangan pakawalan na ako. Naunawaan na po ng mga batang sutil yan. Ang masakit pa nun, sila pa ang ginagamit ng mga criminal elements para maging runner. Paano pag 18 na yung bata? Nakasanayan niya na yung pagiging kriminal. Kriminal na siya, full-fledged. Yung gustong iiwas ni Kiko para maging kriminal tong mga bata na to, hindi rin po naiwas. Katulad niyan, kung wala pang ganyan. Ngayon, si Kiko mismo nagsasabi, hindi dapat pakawalan yung mga bata na yan. Dapat maparusahan. Paano paparusahan yan? Paano paparusahan niya? Wala ka namang kulungan para dyan separate. Minor yan. 15 yung isa 17. Imagine nyo. Hindi sila pwedeng ituring na kriminal dahil sa batas mo, Kiko. Kung hindi po sila kriminal, hindi po sila pwedeng makulong. Di ba ganun? Dapat yan, aanuhin mo.
Ngayon po 'pag utak kriminal na yan, putya ang dami kong natigok, Katulad po nito, ano po ba yung nangyari sa Tacloban? May 2 pong bata, 15 and 14 ba? Akala ko 15 and 17, tignan natin. Para sigurado lang tayo. O mas lalong malupit yan kung 15 and 14. Eto po yung latest dito. So nagpunta po sila, may dala po silang baril, nag-Facebook pa po. Pinagmalaki po nila sa Facebook na sila po ay may baril na dala. Tapos pumunta po sa eskwelahan. Tapos po, pagdating po sa eskwelahan, namaril na namaril sa 2 classroom. O yan. So 2 po ang baril na nakita. Ito po. Yung isa po ay tinatawag nating kalibre 38 at yung isa naman po ay okay, ito po. Galing daw po sa tiyahin na pulis. Kawawa naman to si Pulis Suman. May kaso ka po, madam. Okay. Earlier, the police recovered caliber 38 revolver and 9mm pistol. Mula po dito sa dalawa na to, 9mm. Hindi po ako marunong sa baril eh. Alam ko po yung kalibre 38, yan yung ano, 'di ba? Yung meron pang yung laruan natin na binabalahan natin, yan yung kalibre 38 eh. Pero yung 9mm pistol, hindi ko po sigurado. Glock. Si Glock 9 yata. Okay, ganun lang po. Parang trip-trip lang po ng mga bata. Mamaril tayo. Pinost nila sa Facebook yung sarili nila na may baril. Tapos dumiretso na sa eskwelahan. Namaril na. Okay. At least 3 po ang namatay at 13 po ang sugatan. Doon po sa 2 room. Buti wala sigurong practice yung mga yun. Trip lang talaga. Kung mga asintado yung mga yun, di mas marami na patay. Ito po ay, sila po ay namaril dito po sa Barangay San Jose school premises. Oh. Ang babata po ng mga bata na to. Ilang taon ba itong mga bata na to? Ano ba itong mga nakuha kong balita? Wala. Okay. So eto po, at least kahit papano, kaya nga po si Senator Robin Padilla nagpanukala po na baguhin, ibaba po sa grade 9 students sila. Grade 9 students lang. Imaginein po ninyo. Kumbaga nung panahon natin, ano yung grade 9? Third year high school. So si Romualdez naman po ay nagluluksa umano sa nangyaring Tacloban School. I am deeply saddened and heartbroken. Alam nyo po, ang lalaki nyo po. 14 at 15 years old. Grabe po. Talagang lusot na lusot po yan. Pero kaya nga po pinabababaan po ni Robin Padilla. Yun pong juvenile law na dapat po 10 years old pababa lang yung matatawag nating walang criminal liability. Dapat po 10 years old pababa, ayon kay Robin, sila lang ang ligtas sa kulong. Pero yung mga 11 years old pataas, yan na po, pwede na po silang
ituring na mga kriminal kasi po marunong na mag-isip yung mga yan. O kasi po alam ni Tatay Digong eh. Alam ni Tatay Digong yung ginawa ng mga kriminal eh. Marunong po si Tatay Digong. Si Tatay Digong po kasi alam niya yung salitaan, alam niya yung ugali ng mga kriminalidad. Nangangawit na ako sa iyo, Mikanda Robot. Visit. Ang sakit. Ang sakit ng hawakan ni Mikanda Robot, ang kapal. Balik na ako rito. Epek ko lang po yan. Gusto ko lang po ipakita si Mikanda Robot. Pero ito lang talaga mic ko. Maraming salamat sa nagpakape. Yan, kita nyo naman may nagpakape ha. Uso pa po. Si Eddie Morcroft. Oy, Ma'am Eddie Morcroft, belated happy birthday and happiest. Happy Father's Day, Boss Buds. 15 is too old, 10 too young for juvenile, 10 or 12 siguro. Pwede na. My grandson will be 10 years old in 2 months, pero napaka-inosente pa. Yun nga po, inosente pa po yung 10 years old. Ako sang-ayon ako kay Robin Padilla eh. Yung 11 at 12, nakakabuntis. Nakakagawa na ng bata yan eh. Dapat po kasi po ang dami na pong pangyayari, di po ba? Inaano po nila yung uy. Visit na yan. Natapon tong nawala sa hulog. Buti wala nabasag na Buti wala nabasag na plato. bigla bigla nahulog. Doon sa mga hindi ko pa nahuhugasan na plato. Okay. Belated happy birthday and happy Father's Day, Boss Buds. 15 is too old, too young for juvenile. 12 or 13 siguro pwede na. My grandson will be 10 years old in 2 months pero napaka-inosente pa. Yan, thank you very much sa $13.99, Ma'am Eddie Morcroft. Inosente nga lang po talaga dapat, di ba? Para po matawag ka po na hindi ka dapat ituring na kriminal. Talagang dapat inosente ka pa. Oh. 11 at 12, pwede na po yun. Hindi na po yan, pwede na po maging kriminal yan. Alam niya na po pag nanaksak siya, alam niya na po pag namaril siya. Ayun lang, kaya sumasang-ayon ako kay Robin, ibaba talaga. O siguro compromise 12, 'di ba? Pero wag naman yung 15 matanda na yun eh. Talagang okay. Ako, tignan niyo ako. Graduate na ako ng high school nung 15 anyos ako eh. Graduate na ako ng high school. Imagine niyo. 15 anyos po ako, nag-special offer na ako. Pinipeke ko lang kasi hindi naman mahigpit nung araw. Sinasabi ko lang 18 years old ako. Matangkad ako eh. Mukha na akong 18 patas eh. Oh. Ibig ba sabihin wala ka pang utak nung 15 years old? Nakakapaghanap buhay na nga tayo. Graduate na nga tayo ng high school nung panahon natin nun. Sabi po ni Kiko Pangilinan, dapat daw parusahan yung mga bata. Kita mo?
Pati ikaw nakikiparusa ka. Okay. So, sang-ayon po ako kay Robin na dapat pag-usapan na yan. O kaya, eto naman, no, kung gusto nyo talaga ituloy yan, yung mga juvenile na yan, punduhan nyo po talaga. Talagang mag-hire kayo ng maraming mga, hindi dapat, hindi dapat binabalik lang sa magulang. Imaginein po ninyo, akyat bahay, tapos baka income source na ng mga pamilya yan eh. O yung mga minor nating anak, sige, wala kayo huli anak. Eto pakita nyo kaagad sa pulis. Tapos eto number ko. Hindi ko po. Posible po kasi, pwede po kasi. Kasi isusurrender mo, wala pang 15. Isusurrender mo sa mga magulang within 8 hours. So hindi ka pa po nakakapag-imbestiga ng maayos nun. Kinakailangan mo nang isurrender. Yung mga ibang pulis, siguro may narinig sila na kapwa nila pulis. Nung una sigurong pinatupad yan, hindi makapaniwala yung mga pulis na bakit namin papakawalan to? Snatcher tong bata na to. Hindi siguro sila makapaniwala na may batas ng ganun nung bagong pasa yan. O yung mga nakulong na pulis doon, nagtanda na yung makasama nila. Putya, bit ako magpapakulong. Minor de edad yan, bigay mo sa barangay yan, ibigay mo sa mga bata yan. Eto po, tignan nyo. Tama nga pala, nakalimutan ko sabihin niya. 40, blanco, 40. Ibig sabihin, hindi lang marunong mamaril yung mga bata na yun. Pero yung intention po nila, imagine nyo po, 40. Kung yung mga sharpshooter yun, kalahati na lang doon sa 40 na yun, tumama. Kasi rumpo ang pinuntahan, hindi naman po sila namaril sa malayo eh. Sa rumpo sila eh. Marami pong nagtataka lang ako, dapat wag lang kayo malungkot, Martin Romualdez. Ikaw ay isa sa pinakamakapangyarihan congressman. Dapat sabihin mo sa mga congressman, pag-aralan natin to, paano natin mapoproteksyonan yung mga bata sa eskwelahan. Ang dami nyo po, ito totoo. Sa Senate, napakaraming pulis. Magrarally, yung naroon si Bato, ang daming pulis. Pag may magrarally dyan sa Mindiola, ang daming mga pulis. Sabi ko nga sa program, alam nyo, hindi naman po sa magkaroon po ng pulis bawat police visibility sa bawat eskwelahan. Hindi lang po magdadalawang isip yung mga batang mamamaril. Pati po yung mga kulentong, yung mga nananapak na lang bigla. Napakarami po niyan eh. Mga bata na nanghingi ng kotong. Alam nyo, nakakaawa. Yung kung sino pa po yung mga mukhang mahihina, siya pa po yung nakukuha na ng baon. Alam nyo yun, magbabaon lang ng yung mga bata, magbabaon lang ng kanin, tsaka kapirasong. Yung tira nilang ulam kagabi, yun lang po ang ibabaon. Tapos kakain po siya. Kukunin pa ng mga siga-sigang mga bata sa eskwelahan. Protection po sa mga bata. Dapat lahat ng eskwelahan may bakod. Dapat lahat ng eskwelahan mayroong matitinong gwardya. Yung mga trained na gwardya. Yung katulad po sa mga SM. Na may disabog. Kasi po, alam niyo sa totoo, hindi po talaga kaya ng budget na eskwela niya. Mga watchmen lang kukunin. Magkano lang po ang mga pasweldo ng mga principal dyan sa mga watchmen na yan? Kaya hindi po kayang talaga yung mga trained na mga gwardya eh. Hindi ko po minamaliit.
Ibig sabihin yung itong mga watchmen na 'to, natuto na lang din sila kaya lang minsan binubully rin sila. Binubully rin po yung mga watchmen ng mga estudyanteng bully. Ang hirap 'no, kasi lalo na ngayon. Pero kung lagi-lagi po 'di ba? May mga kapulisan diyan kahit po hindi sa loob ng eskuwelahan, kahit po sa mga madadaanan papunta sa eskuwelahan, may nakikitang mga barangay, gano'n. Naggagwardiya ang mga barangay. May yung kakilala ko pong principal, 'yan mahilig makipag-ano sa mga barangay 'yan, eh. Yung unang eskuwelahan nung kakilala kong principal talagang mga barangay barangay talaga yung mga kasama niya nagdu-duty. Ah, kasi kawalan ng budget, maliliit kasi ang budget ng ibang sa MOE lang kukuha. Ubos ang MOE 'pag tototohanin mo yung gwardiya. Sana lahat ng mga bata 'no, makaramdam ng, kapayapaan sa eskuwelahan. Pare-pareho naman 'yan ang gusto natin kaya lang ang dami pong budget ng Pilipinas, napunta lahat sa flood control, lintik na flood control 'yan. Noel Abalos, thank you very much sa ₱125. Ayaw ng pink na NPA na may pulis sa school kaya gusto nila talaga mawala si BP Inday sa DepEd. Kay BP kasi may pulis na nakabantay sa labas. Astrid, narya. Okay, isa pa po na nalulungkot ako sa binitawan ng ating Pangulo ngayon. Meron pa po akong ikinalungkot, eh. Ito po, nakita ko po 'to. Si BBM po ay nag-serve yata dito sa ano 'yun, yung kitchen, yung libreng pakain. Ayan, nakasuot siya, eh, PBBM. Sabi ni BBM, dito malungkot ako rito, eh. Kasi presidente siya ng Pilipinas. Ito po sabi niya, sana mabawasan na yung nagugutom. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang hangarin na tuluyang mabawasan ang kagutuman sa bansa sa paglulunsad ng walang gutom kitchen sa DSWD sa Cebu City. So nagkaroon na po ng walang gutom kitchen sa Cebu. Sabi po ni BBM, sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Yun naman talaga ang aking pangarap para sa atin. Iyan po ang sinabi ni BBM habang naka-apron siya na wala nang gutom kitchen. Alam mo, Mr. President, kaya po ako nalulungkot. Kasi ikaw po ang pinaka-powerful na tao sa Pilipinas. Tapos nagwi-wish ka lang, sana wala nang gutom. 'Di ba? Parang powerless ka, eh. Biruin mo mag-wish ka lang. Dapat yung presidente, ito pong ginagawa natin ngayon para dahil gusto natin na wala nang magugutom na Pilipino, gagawin ko lahat ng paraan sa abot ng aking makakaya. Nakita ko po na marami nagugutom. Gagawin ko po bilang presidente ang lahat ng aking kakayahan para wala na po magutom pag ako umalis sa pwesto. Tignan mo yung sinabi mo. Sana mabawasan na yung mga nagugutom. Sana dumating ang araw nang wala ng gutom na Pilipino. Pwede po yan. Kung yan po sinasabi ng pare, sinasabi ng teacher, sinasabi ng driver, sinasabi ng... Pero presidente po kayo. Nagsasana lang kayo. Pwede nyo pong gawin, babudgetan nyo lang. Trillion po ang binadget ninyo sa flood control. Alam niyo po ba kung ilang milyon lang ang Pilipino? Thank you very much kay Astrid Elia.
na nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Mag-resign ka, mawawala na gutom sa buong Pilipinas. Napakalaki po ng budget natin. Wala po nakikitang malalaking proyekto. Kung ang purpose mo lang mawala ng gutom, direkta mong ipakain niya mga yan. Nakakalungkot po kasi ikaw ang presidente. Nananalangin ka lang, wala kang plano. Wala kang plano para matapos yung gutom. Nananalangin ka lang na sana wala nang mabawasan na yung nagugutom. Sana wala nang magutom sa Pilipinas. Sana lang. Bakit ka pa nagpresidente? Kanina ko pa binubuksan tong gusto kong uminom eh. Hindi nga pala kaya ng isang kamay. Hindi pala kaya na isang kamay.